prime pillars po ng church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, Sister Chara Macapagal. Testimony nila. So, alam niyo po, totoo po talaga yun. Prayer is a powerful forces po talaga. Mayroong kapangyarihan po talaga sa panalangin. So, kung kanina may testimony sila, ako mayroon din. No, about prayer. Kaya, nandito ako ngayon dahil po sa prayer. No, last time, nag-pray po talaga ako sa Lord kasi may something nararamdaman ako eh. Hindi ko ma-explain. Nahihirapan ako i-explain. Sabi ko, Lord, ano ba talaga, ano ba gusto mong gawin sa akin? Yun ang prayer ko sa Lord. Sabi ko sa Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, kung may gagawin ka sa akin, bago ako mag 50 years old, nakatayo na ako dyan. Sabi ko gano'n. Aba, talaga na challenge sa Panginoon, no? Parang ginamon pa yung Lord, you know? And then, yung time, lumipas, gano'n pa rin yung pray. Then one time, yung first week ng June, bago ako pumunta rito, kasi mayroon kami practice, sabi ko sa Lord, nag-pray ako sa bahay. Sabi ko sa Lord, Lord, sabi ko, kung talagang gagamitin mo ako, sabi ko, pero, sabi ko, Lord, samahan mo talaga ako, kasi kung wala ka, hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko talaga magagawa, hindi ko tumayo rito. And then, pagdating ko, sabi ni Sister Arlene, Ate Cha, sabi niya gano'n, ikaw sa June 20, ha? Sabi ko gano'n, ako talaga, sabi ko, Lord, ako talaga, sabi ko, talagang totoo na yun. Sabi ko sa Lord gano'n, sabi ko, hello, answered prayer ka agad. Medyo, syempre natataranta ako, na-excite ako, na-challenge. Sabi, hindi ko malaman kung anong gagawin ko din, yung isipan mo, kung saan nalapin pa. Lord, sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko gano'n, ano yung papangalan ko? Ano gagawin? Gano'n ako. Talagang natataranta ako. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Sabi ko, Sister Arlene, Ate Chat, ako sa prayer. Prayer. Sabi ko sa Lord, pagdating ng gabi, ano ba yun? Lord, ano ba yun? Prayer? Hanap ako ng mga book about prayer. Ganito. And then, sabi ng Lord sa akin, sabi ko, Lord, paano ba ito? Paano ko i-present yung sarili ko? Kasi sabi ko, Lord, first time ko magsasalita. Sabi ko, anong gagawin ko? Anong bang gesture ang gagawin ko? Sabi ng Lord sa akin, wala kang gagawin. Simple lang. Simple lang. Sabi ko, Lord, ano ba yung simple lang? Then, after 1 week, in-approach ako ni Pastor Marvin. Sabi ni Marvin sa akin, Ate Cha, sabi niya, ikaw pala sa 28. Sabi ko, nga, Pastor, nakabahan ako eh. Ate Cha, wala kang gagawin. Huwag masyado complicated. Sabi niya, simple lang ang gagawin mo. Sabi ko, Pastor Marvin, yun na sinabi sa akin ng Lord, simple lang. Sabi ko, ngayon, gumawa ako ng outline. Yung pagkagawa ko ng outline, sabi ng Lord, ay, hindi yan. Huwag yan, pero nakuuna yung outline na yun. Ay, hindi yan. Sabi ko, Lord, sabi ko, napapanahon naman ito eh. Sabi ko, kailangan po ito ng church. Sabi ko, yung title po niya dapat, Prayer of the Saints in the Last Age. Pero, hindi yan. Sabi ng Lord, ano nga yun? Simple lang gawin mo kasi doon, ang daming verses. Sabi, baka matulog yung mananampalataya. Ang daming verses eh. Ang daming verses. Sabi ko, naghanap ako. Sabi ko, Lord, sige, maghanap ako ng pinakasimple lang. And then, sabi ng Lord, kuha ka ng King James. Kuha ko King James. Kuha ka ng libro. Kuha Tagalog ko dalawa. Kasi iba yung ibig sabihin eh. Ang isa, nabuo ko po yung napagtagni-tagni ko. Nakapupo ako nito. Sabi ko, and then, sabi ko, salamat talaga sa Lord. Kasi yung lahat na ginawa niya, talagang true prayer po talaga. Pero bago ko po umpisahan yun, nais ko po muna manalangin po muna tayo sa Lord. Panginoon, salamat po talaga, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, Lord. Alam mo po, nakikita, Panginoon, this is my first time po talaga, Lord. Paano ko i-present yung sarili ko, Panginoon?
Ikaw po mag-intervene, Panginoon, sa mga oras na ito. Nagkakaisa po kami, Panginoon, Lord, sa panalangin, Panginoon, sa pagpuri sa iyo, O Diyos, dahil, Panginoon, ikaw may control na lahat, Panginoon. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, kung anong dapat gawin, yung purpose na nais mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan mo. Samahan mo po kami, Panginoon, Lord. Ikaw po mag-intervene sa mga oras at sandaling ito, Panginoon. Sa mga oras na ito, sinasawata ko ang pagkakamali sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan po natin ano po ba yung prayer? Kasi po ang pag-uusapan po natin is prayer, prayer, prayer. Wala pong humpay na prayer po yun. Tingnan po natin, ito po ay ikukwento ko po ay tungkol sa isang tao, si Nehemiah po. Si Nehemiah is one of the great men of God. So, tingnan po natin yung lalim ng kanyang relasyon sa Panginoon. In-illustrate niyo po ito through prayer sa book of Nehemiah, chapter 1, 4 to 11. Ano po ba ang ibig sabihin ng prayer? So, kung titingnan po natin, maraming pumapasok sa isipan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin? Bawat isa po sa atin ay may idea kung ano po ang panalangin. Kahit po titingnan natin sa mga internet, titingnan po natin sa mga dictionary, titingnan po natin sa mga Wikipedia, iba-iba ang definition ng prayer. Pero iisa ang meaning, pakikipag-ugnayan pa rin sa ating Panginoon. So ano po ba yung prayer? Yung prayer po ay simple lang. Para sa akin po, in a sense of God, tingnan niyo po ito para lang po para ka lang nag-dial sa phone. Na walang sumasagot, ring ng ring. Nag-iisip ka parang iniisip mo, ihang up mo ba yung phone o magda-dial ka ulit? And then, dial ka na naman ng dial, may sumagot, hello, nandito ako, nakikinig ako. And then, alam mo, yung communication na-establish na. Ibig sabihin po, ang Panginoon, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magsawa sa kakatawag sa akin. Yun po ang naisip parating ng Panginoon. Ano po ba yung prayer? Para po sa akin, simple lang prayer is very simple po, talking to God, an expression of His thoughts. Sa Romans 10:1 po yan. Prayer can open our eyes. Communication to God, give us power, and strengthen our faith. Alam niyo po, minsan, yung prayer po na-underestimate po talaga No? Karamihan po talaga. Akala nila, ang prayer ganun-ganun lang. Kasi required po mag-pray, pray ka lang ng pray. Pray ka lang ng pray. Diba, hindi na nila iniintindi kung ano po ba talaga ang tunay na panalangin. Alam niyo po, sa prayer talaga, kung ma-realize lang po natin, yung kapangyarihan ng Panginoon na binigay po sa atin, power and authority po ang binigay sa atin ng Panginoon para po maabot po natin yung standard na kinakailangan natin ipanalangin sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? And then, prayer is expressing thoughts sa Romans 10, verse 1. Kung alala po natin yung kapangyarihan ng prayer, marami po sa atin hindi maghihina, hindi mawawala ng pag-asa. Pag gusto maging powerful ang ating buhay, marami po, kapag alam nila na ang prayer ay may kapangyarihan, alam niyo po maraming hindi mawawala sa church, maraming hindi mapi-failure sa kanilang buhay, pananampalataya. So ano naman po yung tinatawag na prayer warrior? What is a prayer warrior? Prayer warrior po, pwede po tayo lahat, pwede po tayo mag-intercede, pwede po tayo maging prayer warrior kasi dyan po tayo tinawag ng ating Panginoon sa ganong gawain. So paano po yung prayer warrior? Ang prayer warrior is regularly known, interceding other people in behalf to God. Then a prayer warrior is to be engaged. Is to be engaged in spiritual battle and fight for the good fight of faith and wear all armor of God. Hindi po tayo laban sa flesh, kundi po yung mga espiritu na nasa kahalingan. So, tingnan po natin bakit nga po ba naging successful po yung prayer ni Nehemiah.
So ano po yung pinaka-pattern niya? Kaya po ngayon sa gabing ito, yung pattern ng kanyang prayer, yun po ang ating susundan. Bago po yan, bigyan ko po kayo ng background ni Nehemiah. Sino po ba si Nehemiah? Si Nehemiah, of course, siya yung pinaka-central figure of the book of Nehemiah. He was the son of Hikaliah. And then, sa kanyang panahon, sa panahon po ni Nehemiah, sa kanyang aklat, siya po nag-rebuild ng Wall of Jerusalem 52 days, within 52 days. During the second temple of period of the Temple of Solomon. And then, he was the Persian governor under the rule of Artaxerxes I of Persia. He rebuilt the wall of the city of Jerusalem within 52 days. Alam niyo ba si Nehemiah, he was a cupbearer. No? During po ng around 445 to 444 BC sa royal court po ng king na si Artaxerxes I of Persia. And then, ano po ba yung cupbearer? Ano po ba yung sabi ng cupbearer? Yung cupbearer po, alam niyo po, yung pagkain or anong klase ng inumin bago po makarating sa labi ng hari, dadaan po muna sa kanya. In short, siya po yung taga-tikim ng mga pagkain ng hari. At kapag po may lason, una-una pong namamatay yung mga cupbearer. And then, nabalitaan po niya, pero doon sa kanyang kapatid, na yung Wall of Jerusalem were broken down at yung mga kanyang mga bayan po niya ay nasa trouble. So, ang ginawa po niya, he asked the permission of the king to return to rebuild the city of Jerusalem. And napakabuti po ng Lord because yung hari ginamit po ng Panginoon para po ipadala siya as a governor sa Judah. So, tingnan po natin yung kanyang ang prayer ni Nehemiah, yung pattern po niya. Tingnan po natin. So, number 1 po, it was earnest, accompanied by fasting which continued both day and night. Sa verse 4 po yan. So, tingnan po natin, alam niyo po, sundan niyo po yung kwento. Si Nehemiah po, dun sa chapter 1, verse 1 hanggang 3, at that time na nabalitaan po niya yung bad news sa kanyang mga kababayan is nasa city po siya ng Susa, sa capital po. Ano po una reaction niya sa bad news na yun? Ano kayang ginawa ni Nehemiah? Dahil po siya governor, una po niyang ginawa, hindi po siya hindi niya ginamitan ng political action, hindi po siya nag-gather ng tao para mag-protest, hindi po siya naglasing, hindi po siya naghamunan ng bakbakan. Una pong ginawa niya is lumuhod po talaga. Alam niyo ba yung pagluhod natin sa Panginoon, yun ang hinahanap ng Lord sa atin eh. Kapag may hinihingi din tayo, ano po ba ang dapat natin gawin? Sabi ng Lord, lumuhod ka lang. Lumuhod ka rito. Kaya nga po tayo, ginagawa po natin ay tuwing Saturday, mayroon po tayong prayer and fasting. So ano po ba ang ibig sabihin ng earnest? Yung sobrang determinasyon niya sa pananalangin. Ang meaning po nito, na research ko po, someone showing serious or good motives. Sa iba naman, eager, solemn, and sincere prayer. So, pwede naman natin sundan talaga yan. And then, sabi din sa verse 4, umiyak po siya ng umiyak. So, kung ikaw pa naman established ka na, wala ka namang pakialam kasi kababayan mo lang naman yun. So, bakit mo iiyakan? Diba? Kaya lang, iba yung heart niya eh. Iba yung passion niya sa kanyang mga kababayan kasi si Nehemiah po, ginamit po to ng Lord. Siya po ang gagamitin ng Lord para po mabuild yung Jerusalem, yung wall ng Jerusalem. Kung titignan po natin sa ating buhay, paano po ba tayo mag-react sa mga bad news ng buhay natin? Ano po ba ang ginagawa natin sa mga problema, trials? Baka naman nakakalimutan po natin yung prayer. Ang gusto lang naman ng Lord, kapag may mga ganong sitwasyon tayo sa buhay natin,
lumuhod lang po tayo. Kasi yung bad news na yun talaga eh, hindi na magbabago eh. Pero ang hinahanap ng Lord, yung ikaw mismo, lumuhod ka sa Kanya. And then number 2, it was hopeful. Okay. Number 2, it was hopeful. Looking for God's faithfulness and mercy. Alam niyo po ito si Nehemiah, grabe po siya kung makapanalangin sa Lord. Talagang alam niya kung sino yung Diyos na kanyang kinikilala. Parang talagang yung kanyang relasyon sa Panginoon, dahil sa madalas niyang pananalangin, sa pamilyar na siya, talagang nung maliit pa siya, kilala niya na. No? Ina-address niya talaga sa Lord yung kanyang pananalangin. So, sabihin talagang determinado ang taong to na masagot ng Panginoon yung kanyang pananalangin. And then, di ba ginagawa din natin yun tuwing Thursday? Kaya nga po may pananalangin dito, umaasa po tayo sa mga panalangin natin na ang Lord sasagot doon sa ating mga panalangin. Di ba yun naman talagang ano natin na ang gusto ng Panginoon, umasa tayo na yung mga hinihingi natin ay sasagutin niya. And then number 3, tingnan po natin. Number 3, it was humble. Dito po, makikita po natin sa verse 6 and 8, sa panalangin po ng taong ito, tinaas po niya yung kanyang bansa. Siya po yung nag-intercede para doon sa kasalanan ng kanyang mga kababayan. Di ba nung Thursday, yun ang pinagawa sa atin ni Pastora Lumin. I-confess po talaga natin yung kasalanan ng bayan, yung kasalanan ng bansa natin, yung kasalanan po ng Pasig. So talaga nababagay siya talaga. Sabi ko nung narinig ko, tama talaga yung sinabi ni Pastora Lumin. Tumatama po siya talaga dito sa Nehemiah chapter 1 verse 6 and 8. So ang ginawa po niya, kasi in-intercede po niya talaga yung kanyang bansa. Kasi talagang yung kasalanan po talaga ng Israelites, tumalikod po talaga sila sa ating Panginoon. And then, sa sunod po, ito po, it was believing, claiming God's promise to the repentant and obedient. Nagkasala po talaga dito ang mga Israelites, kaya po in-scatter po sila ng ating Panginoon. Pero ang promise ng Panginoon, binanggit din po ito sa Isaiah 35:10, na ang lahat ng kanyang mga anak ay babalik po talaga sa Israel. Yun ang pangako ng Panginoon eh. Babalik po sila sa Jerusalem, doon po sa temple, at doon po sila sasamba sa ating Panginoon. Nung binabasa ko po ito, ang daming revelation ito sa akin nung ni Nehemiah. Yung prayer niya, na pumasok talaga sa mind ko talaga. Sabi ko, nung ako po hindi pa ako ganun talaga sa Panginoon. Reporters din po ako, kaya nakaramdam po ako ng kapaguran talaga kasi after po ng morning service namin, umakit po kami ng bundok. 4 hours po yun. Kasi mayroon po kami mga tribo na sinishare ng Word of God doon. Sabi ko sa Lord, pero hindi ko po sinabi yun, hindi ko na-confess, pero totoo po yun, nagkasala na ako sa Lord. Kasi sabi ko sa Lord, napapagod na talaga ako, gusto kong mag-abroad. Pero napakabuti ng Panginoon, napakatapat talaga ng Lord. Kasi nung pinayagan niya po ako mag-abroad. And then, nakabalik po ako at the same time, bumalik ulit ako. Doon sa Saudi, ang hirap po ng buhay talaga sa Saudi, talagang kalaban mo doon homesick. Ang ginagawa ko, sabi ko, Lord, siguro dito mo ako dinala kasi may gusto kang iparealize sa akin. Kasi po nagkamali po talaga ako ng decision, sabi ko. And then, ang ginagawa ko po, kasi sa Saudi, pag na-homesick ka, ginagawa ko, maakyat po ako, nag-tour nung pinagtatrabahuan ko. Nagpe-pray po ako doon, wala kang makita between. Sabi ko, Lord, patawarin mo talaga ako. Lord, iuwiin mo na ako. Gusto ko lang maglingkod. Ayoko na sa lugar na sabi ko. Mga insane yung mga tao dito. Sabi ko, bakit ba ganito yung bansa nito? Sabi ko, gano'n. Ibalik mo po ako. Napakabuti po talaga ng Lord. Kasi, nung umuwi po ako, doon tuloy-tuloy na. Nag-attend po ako ng ibang mga church. Pero hindi po ako sa
5 And then, sabi ni Pastor Alan, pwede ka Pastor dito. And then, habang tumatagal ako sa church, habang tumatagal ako, alam niyo po, one time nag-pray ako, sabi ng Lord sa akin, dito mo ako paglilingkuran sa church na to. Hindi ko pinansin. Isa ko, ano lang yun? Mind ko lang yun, sabi ko ganun. Kaya anong pinag-aaralan ko to? Sabi ko, totoo talaga yung promise ng Lord sa akin. Dito po kasi ako dito ako unti-unting nababago yung karakter ko sa church na to. So sabi ko sa Lord, sige Lord, i-claim ko na the door of blessing po talaga ako. Kasi sa dami-dami ng church na inatinan ko, hindi po talaga ako nakaramdam ng paglaro doon sa salita ng Panginoon. Kasi desire ko po, Lord, sabi ko, gamitin mo yung buhay ko. Gusto ko marami akong malaman sa Lord. Gusto ko, tinutuklas ko pa. At pag na-discover niyo po yung character ng Panginoon, naku po, mag-i-enjoy po talaga kayo. Mag-i-enjoy po kayo sa Lord. Mayroon po ako share. Ang Panginoon, alam niyo po, medyo unti-unti ko pa na-discover. Ang Panginoon ganito. Pag nag-pray ka in private, i-drop mo yung formality mo sa Lord. Pero huwag mong kalimutan syempre na He is still a God. Sabi nga, He is a friend, but He is still a God. Pero ganun pa rin yung respect nyo. Subukan nyo pong manalangin ng bata. Ako nga po, pag ako na mag-isa sa bahay, Bisaya. Pag nag-Bisaya na po ako, lumalabas na yung pagkabata ako. And then, alam niyo po, sasagot ng Panginoon. Maniwala po, subukan niyo po yun. Sa akin yung proof na yun. Proven po sa buhay ko yun. Nanalangin ako, Lord, ano ba ito? Ganun. Kumbaga, i-lay down your card. Wala kang tago sa Lord. Kasi kahit hindi mo sasabihin yun, alam na Lord yun eh. Parang bata. Talagang, yung panalangin ko bata talaga eh. Umaano pa ako ng paa. Lord, iba si Papa. Lord, ano ba ito? Ganito. Paggalit ako, sinasabi ko sa Lord. Pero alam ko naman, hindi yun gusto ng Lord. Pag natutuwa ako, pag na-appreciate ko ng Lord, kahit sa malit na bagay, na-appreciate ko po, Lord, mag-i-enjoy ka. Subukan niyo po, totoo yun, mag-i-enjoy ka po talaga. It was believing. Kasi kinlay na po yan ng mga Israelite. Doon po sa Isaiah 35:10, sabi ng Panginoon, yung mga anak ko na ikinalat ko sa iba't ibang panig ng mundo, iipunin ko sila sa Jerusalem para doon nila ako papurihan, doon nila ako aawitan. Sa lahat ng mga tinubos ko. Kasama po tayo doon. Mag-enjoy po tayo. Kasama po tayo doon. Ayaw nyo ba? Ayaw pumunta sa Jerusalem. New Jerusalem ang darating sa atin. No? Hindi tayo makakarating sa bansang Jerusalem. Ang darating po dito sa earth, New Jerusalem. Kaya kasama po tayo doon. Dapat po mag-enjoy tayo. Ito po. Yung next po, it was practical and unselfish. Particular view in his nation and countrymen. Ito po si Nehemiah, ang ganda-ganda ng trabaho niya sa loob ng court ng hari. So, pero ang problema sa kanya, yung heart niya, wala na sa kanyang trabaho. Yung kanyang mind forever nagwa-wander na doon sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Ibang klase ito eh. Ibang klaseng, ng Panginoon to? Ibang klaseng alagad ng Panginoon to. So kung ikaw ba naman, ang ganda-ganda na ng trabaho mo, sarap na ng buhay mo, bakit mo ba kailangan iisipin yung problema ng iba? Diba? Ang sarap na ng trabaho mo, may position ka na, pero bakit kailangan pa niya isipin yung kanyang kababayan, yung kanyang mga kalahi, iba nga doon, hindi niya nakakilala, diba? Malamang hindi niya nakakilala. Kaya lang, iba yung passion ng taong to sa pinapagawa ng Panginoon. Hindi siya sa tao, hindi sa tao siya bibigay ng pabor, kundi doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, yung may position siya eh. Tingnan niyo po, he was a cupbearer. So, kumbaga yung cupbearer, palakad-lakad lang yan. Kung kailan kakain ng hari, tsaka ka lang titikim. So, ibig sabihin nun, magaan na magaan ang kanyang trabaho. E tingnan po natin, kasi yung position niya, ang Panginoon ang naglagay dyan. Ang hirap-hirap yata magtrabaho na yung puso mo, wala sa tinatrabaho mo, ang hirap-hirap po talaga noon. Mabigat na po yun eh. Hindi ka na-enjoy kasi. So, sabi ni Nehemiah, sabi niya, gustong-gusto kong gawin yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kaya ang ginawa nitong si Nehemiah,
sabi niya dito, yung kanyang pangitain ay hindi po para sa sarili niya, hindi pa sarili ang kanyang ginawa, kundi para po sa kapakinabangan ng lahat. Alam niyo po, ang Panginoon, mabilis sumagot sa mga prayer. Kapag ang prayer po natin ay beneficial para sa lahat, hindi po para sa sarili mo, pangkalahatan, mabilis po sumagot ang ating Panginoon. At titignan po natin, kung tayo ay sa trabaho natin, may position po tayo. Yung position na yan, ang nagbigay niyan sa'yo, Lord, huwag mong i-claim na sa sarili mong lakas na kuha mo yung position na yan. I-claim mo yan, naninilagay ka ng Panginoon dyan, dahil may purpose ang Lord sa'yo. Para to communicate people, lalo na kung mananampalataya ka. Baka maaaring mag-share ka sa office mate mo, mag-share ka sa ibang tao. Diba yung iba ginagawa na yung boss nila, nag-share na sila sa boss nila. Kasi yung position na yan, may purpose ang Lord sa'yo dyan. Kaya ka nandyan. Kaya lang po, ito na, sa akin na naman, application sa akin. Sabi ko, Lord, akin yata to. Hindi sa kundi sharing ko sa iba. Pero more on sa akin. Ganito po yung nangyari sa akin. Nung ako po may trabaho, unang-unang job ko, maganda po talaga eh. Maganda yung job ko. Isa po, operator, pero malaki yung sweldo. Kaya lang sabi ko, hindi pa ako mananampalayang tayo ng time. Sabi ko, may nag-open isang multinational company. Magandang pasahod, beneficial, lahat. So sabi ko, gusto ko mag-apply doon. Pero maganda na, regular na ako sa trabaho to. Kaya bakit gusto ko. So one day, umabsent po ako. Nag-apply po talaga ako. Kasabay ko po, puro engineer. Nahiya nga po ako kasi sabi ko, hindi naman ako tapos eh. Pero sabi ko, God's will na, baka matanggap ako. Natanggap nga po ako. Napunta po ako sa training. And then, after one day, bumababa ako ng training room, nagulat po ako. Nasalubong ko yung mga tao nagtsatsaga sa akin para ako makakilala sa Panginoon. Doon po pala sila nagtatrabaho lahat. Kasi 15,000 ang empleyado ng kampanya na yun. Almost kalahati mo puro Christian. Kaya yung kampanya yun, pinagpapala. So sabi ko, ba't nandito kayo? Sabi na, dito po kami nagtatrabaho eh. Tamang-tama. Sabi niya, hindi ka na makakaligtas. Sabi niya gano'n sa akin. Talagang tinatawag ka na ng Lord. Sila din po yung nagtsaga sa akin. Nadalhin ako sa church. Kaya ako nandito ngayon. Kaya salamat sa Lord sa mga taong yun. Nagpapasalamat talaga ako. Sabi ko, ang galing-galing niya talaga. Ibig sabihin, yung galaw ng Lord, tingnan niyo po yung timeline ko. Bakit po ako nagpunta dito sa Pasig. Answered prayer po talaga yun. Yun po talaga, sa Lord talaga, yun po talaga ang pinapanghawakan ko. Not through prayer, God really answered. Pero may kategory po yun, yung pagsagot ng Panginoon. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng not yet, pwedeng wait. Ganon ang sabi ng Panginoon. Kasi according to His purpose talaga, yung mga pinapanalangin natin. Tingnan po natin. Yung okay, ito naman. It was stimulating. Ang ibig po sabihin ng stimulating, so ano bang ibig sabihin ng stimulating na to? Hinanap ko siya sa thesaurus. Ang ibig sabihin po pala nito, exciting, provoking, rousing, and then challenging. So sabi ko, sino yung Maria dito? Kasi po, nag-pray po siya sa Lord eh. Sabi niya doon, ipag-pray niya at Israel na siya ay payagan, mga hari. Ang panalangin niya, panalangin na may kalakip na gawa, may aksyon. Ang ginawa niya, kinausap po niya yung hari. Kinausap po niya yung hari. Sir, gusto ko pong bumalik kasi may pinapagawa po yung Panginoon ko doon sa bayan ko. Kaya lang, napakabuti talaga ng Lord sa buhay ni Nehemiah. Kaya po ginamit yung hari para payagan siya, bumalik doon sa kanyang bayan, para ma-rebuild po yung wall of Jerusalem as a governor. Ang taas ng position nun, governor ka. Diba? And then, tingnan po natin. Sabi ko, parang na-challenge naman ako dito. Sabi ko gano'n, stimulating daw eh. Sabi ko, sinabi ni Sister Arlene sa akin, ikaw ang ikaw ang 28. Na medyo, Lord, sabi ko, parang urong-suro. Lord, kaya ko na ba? Medyo kinakabahan ako, sabi ko, Lord. Pero sa
medyo kabado po talaga ako. Pero alam niyo po, through prayer din eh. Unti-unti po tinanggal ng Lord. Unti-unti po talaga, yung mga negative attitude ko po, ay inalis po yan ng Lord. So sabi ko sa Lord, hindi ko pwedeng, kasi naniniwala po ako na nandito ako ngayon dahil sa Panginoon. So sabi ko, hindi ko pwedeng tagihan. Hindi ko talaga pwedeng siyang tagihan. Sabi ko, pero yung isipan ko, sabi ko, parang challenge ko na Lord. Sabi ko sa Lord, challenge ko ba to? Pag uwi ko ng bahay, ito, may nabasa po akong quotation galing kay T.D. Jakes. Si T.D. Jakes, isang evangelist po siya, isang black American. Sabi niya doon, be aware of what you are praying for. Baka hindi ka pa ready at binuhos ng Lord yung pagpapala, masasayang. Sabi ko, Lord, sayang yun! Sasahurin ko na. Di ba rin kahit kinakabahan ako? Sige. Na-challenge po talaga ako sa ginagawa ng Lord. Sabi ko, sige, tanggapin ko yung Lord. Naniniwala ako na ano yan eh, na ikaw ang may gawa nito, Lord eh. Kaya hindi ko po talaga pwedeng tanggihan. Hindi ko siya tinanggihan, kaya nandito ako ngayon. Kahit kabado. Then lahat po yan, lahat po na pinanalangin nila, it was earnest, it was hopeful, it was believing, humble. Ang lahat po yan, ito kaya sumal po, it was successful and it was God's glorifying. Kasi po, pinayagan po siya eh. Ginamit po talaga ng Lord dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Nehemiah. So, ibig sabihin po, yung Panginoon ay gumagamit po ng ibang tao or maaaring hindi mananampalataya para po i-bless po tayo. Unawa niyo po. Gumagamit talaga ang Lord ng tao para po tayo ay pagpapalaki. Okay? So, tandaan po natin, alam niyo po, huwag po tayo magsawa sa pananalangin. Minsan may narinig po, wala na ginawa ang church, pray. Na makakapagod, pray. Sabi ko, sige, subukan mo huwag manalangin. Hindi ka magtatagal sa church. Hindi ka talaga magtatagal. Alam niyo po, pag nag-pray tayo sa Lord, minsan iniisip ko, Lord, ano ba, para ma-answer prayer po kami, ano ba yung dapat namin gawin? Ano po ba yung standard na para maabot po, para yung blessings makuha na ng church? Minsan nag-iisip ako ganun. Kaya lang wala sagot ang Lord. Sabi lang nila, pray, continuous praying. Pray lang. So sabi ko, pag tayo pala nag-pray, dapat unite po ang church. Kasi mas powerful po ang prayer kapag nagkakaisa po tayo. So kung may time naman po kayo, wala naman po kayong ginagawa, tuwing Huwebes po, join po kayo dito. Iba po ang prayer na sabay-sabay. Mas powerful po ang prayer. At pag sinabi pong fasting po tayo, wala naman po tayong ginagawa sa bahay natin. Fasting po tayo para po ito sa atin. Hindi po makinabang ang tagalabas dito po sa loob ng church. Kasi pag binuhos po yan ng ating Panginoon, blessings na yan, lahat po tayo sama-sama po dyan. Hindi lang po isang tao. Alam niyo po ba, yung buhay po ni Nehemiah, naging malaking testimony po doon sa panahon niya, sa buhay ng mga Israelites. Kumbaga, na-unite niya yung mga tao na gumawa pa talaga ng Wall of Jerusalem. Kumbaga, parang tinipon niya, napapayag niya. Kasi, iba yung passion niya sa Lord. Gusto ni Nehemiah, yung something different, something bigger ang gusto niya gawin sa Panginoon. Tayo kaya, ano pa yung pangitayin natin sa church? Ano pa pangitayin natin sa church? Kontento na lang po ba tayo sa ganito? Di ba, sabi niya natin, hindi tayo papayag. Di ba, hindi tayo papayag. May ganito na rin tayo na walang result yung ating panalangin. Doon po sa Acts 12, chapter
verse 1 hanggang 16. Mababasa niyo po doon si Pedro, that time na persecute sila, may isa po siya, ang pangalan doon sa ulo, napuputan na po yun ang ulo. Pero si Peter, kinulong po siya ni King Herod. Nung nabalitaan po yan ng church, how many days nag-fasting ang church, nag-ayuno, kung ano-ano ginawa ng church, pero nagkaroon po ito ng result. Yung result po, pinakawala ng angel si Peter dun sa kulungan. Nagulat yung mga gwardiya, pagising nila, wala na si Peter. Dahil po yun sa panalangin ng church. So, ibig sabihin po, kapag tayo nananalangin pala, may something change. May pagbabago. No? Hindi lamang ang tao ang nagbabago, kundi ang lahat ng bagay na pinapanalangin natin ay nagbabago. So, syempre, hindi naman natin namamalayan siguro, pero may pagbabago. A good example po ng prayer is Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ is a man of prayer. If Jesus Christ pray, unusual things happen. How about the church? Kung mananalangin po tayo, kung ang ating pangitain po ay unite po tayo sa pananalangin, ibig sabihin po, powerful yun. May power. Ano po ba? Dapat po, pray po tayo. Pray. Yun ang gusto ng Panginoon. Pag sinabi naman kasing prayer without ceasing, hindi ibig sabihin po yan, 24 hours kang mananalangin. Even si Jesus Christ took time to pray. Makikita po natin yan sa Luke 11:1 at sa Mark 6:46. Hindi naman all the time na yung mga disciple niya 24 hours na nanalangin. Pero may nangyayari sa panalangin ni Jesus. And then tayo naman hindi naman tayo ganun kabisihan, di po ba? Pray po tayo. Huwag po tayo magsawa. Kasi tinawag po tayo ng Lord as a Christian sa gawain na ganyan. Pray. Okay pa? Tandaan po natin, kung gusto po nating manalangin na talagang maging successful po tayo, mag-unite po tayo sa prayer. Huwag po tayo magsawa sa kaka-pray. Alam niyo po, ang buhay po natin is living testimony po yun sa mga taong nagmamasid sa atin, sa mga taong nakakapaligid sa atin. Pwede sa pamilya, pwede sa ibang tao na tumitingin ng buhay natin. Testimony po yan. Testimony po natin. A prayer warrior with determination. So, tayo, prayer warrior na tayo, lagyan po natin ng determination. Ang panalangin po natin kailangan determinado. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin talaga yan. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po talaga, Lord, sa mga oras at sandaling ito. Panginoon, na ikaw po talaga ang nanguna, Panginoon. Yung kapahayagan mo, Panginoon, ang siyang magpapaintindi, Panginoon, sa amin sa mga salita mo, Panginoon, na Panginoon, na pinahayag mo talaga. Talaga napakabuti mo, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, Lord, gusto mo po na hindi po talaga kami magsawa sa kakapray, Panginoon. Dahil, Panginoon, kung wala pong panalangin, Panginoon, bilang isang anak mo, or kiniklaim namin na kami po yung mananampalataya, mahina po, magiging weakling po talaga kami. At the same time, Panginoon, magiging hindi po maganda ang testimony namin, Panginoon. So Lord, nagpapasalamat po talaga kami, Panginoon, sa mga oras at sandaling ito, Panginoon. Na kung ano man po, Panginoon, Lord, yung kapahayagan mo about prayer, Panginoon, sana po, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, ay hindi makakalimot, Panginoon, Lord, sa panalangin. Maging lifestyle na po namin yung pag-pray, maging ma-exercise po namin regularly, Panginoon, yung pag-pray talaga. Lord, samahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, alam namin na ngayon pa, Panginoon, Lord, pinagpapala mo na po ang buhay namin, Panginoon. Salamat po talaga, binabalik namin ang kapurihan, Panginoon, ang kadakilaan mo. Lord, yung kaluwalhatian mo, yung kapangyarihan mo, Panginoon, Lord, binabalik namin sa mga
mga oras na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po ba tayong tumayo lahat? Maganda po yung mensahe, no? Sabi dyan, a prayer warrior with determination. Whether you like it or not, we are in constant battle. Constant battle. Sabi ng Ephesians, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers, against high places. At bilang mga Kristiyano, we are called to battle and to always win the battle. Tayo ay mga mananagumpay na. Kaya nga yung mensahe na to, as a prayer or as a warrior, so we are not only a child of God, but we are also a warrior of God. Kailangan natin bilang mga kawal ng Panginoon, kailangan natin panatilihin yung tagumpay na yun. At isa sa mga katangian ng prayer warrior is yung word na determination. Huwag naman tayong ihinto hanggang di natin natatanggap o ipapanalo yung battle natin. I don't know kung ano yung mga battles natin. Hindi ko alam kung ano yung mga personal battles nyo. May mga personal battles tayo. May mga personal struggle tayo sa ating pakikibaka sa buhay. Bilang mga mananampalataya, may mga pakikibaka tayo sa buhay. Pakikibaka natin sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa trabaho, sa boss natin, sa school, sa pananalapi, at maging kahit dun sa mga nakapaligid sa atin, kailangan natin makibaka. Kailangan natin iluhod sila sa Panginoon. Pero kapag gusto ko pa iilhod sa Panginoon sa oras, kailangan kitang lumapit dito ngayon. Tayo yung tayo yung manalangin sa Diyos sa oras ito. Habang inaawit natin itong awit na ito, inahiyahan po kayo. Inahiyahan po kayo sa harapan. Sa isang Diyos, si Nehemiah, kung hindi siya naging mapapanalanginin, hindi siya magtatagumpay sa kanyang ginawa. Alam niyo bakit? Nung pagkatapos siyang manalangin, i-grant ng hari yung kanyang request kasi hindi po ng Diyos yung puso ng hari. Pero hindi natapos doon. Alam niyo, nung siya'y pinayagan ng hari, may opposition pa rin. Sila Sanballat, si Tobias. Alam niyo, sa buhay natin may mga Sanballat. May mga Tobias na mag-o-oppose sa atin. Makipagbaka sa atin. Kaya kailangan talaga nating na-establish yung ating prayer life sa Lord. Kasi kung hindi, bibigay ka sa buhay, bibigay ka sa iyong commitment sa Panginoon. Laging may Sanballat at Tobias sa buhay. Pero maganda, laging may Diyos na handang umalalay at tumulong sa iyo. Hallelujah!
Sige po, habang inawit natin ito,